Good morning, attorney. Isa po akong OFW sa Jordan. Gusto ko lang po sana humingi ng advice sa inyo. Ang aking asawa po ay may kabit po. Tatlo na anak nila at nagsasama sila mismo sa bahay namin dati. Kasal po kami at mayroon kaming isang anak na 16 years old na. Gusto ko lang po sana humingi ng advice kung ano po ba dapat kong gawin. Pwede ko po ba ipawalang bisa kasal namin po at hindi ipagamit ang apelyido niya sa anak ko? At palitan ng passport ko po kasi Mary po nakakalagay saka apelyido niya. Okay. So, madaming tanong si Madam, no? Una, sagutin natin isa-isa yung mga tanong niya. Okay? Yung una niyang tanong ay, pwede daw ba niyang ipawalang bisa ang kasal nila? Yes, ma'am. Kung gugustuhin niyong mag-file ng petition for nullity of marriage, pwede po. Okay? Kung halimbawa ay naging irresponsableng asawa, yung inyong asawa nyo at nagdala siya ng madaming emotional trauma, emotional stress, and depression sa inyo. So, pwede po, pwede nyo pong gamitin yung psychological incapacity. Pero sa psychological incapacity kasi, kailangan mapatunayan din dyan na yung psychological incapacity ng inyong husband, kung siya man yung psychologically incapacitated spouse, ay dapat ay grave at incurable at rooted from the history or may juridical antecedents yung psychological incapacity ng inyong husband. Okay? Yung pangalawa niyang tanong, pwede bang hindi ipagamit ang apelyido niya sa anak ko? Kung yung anak nyo, ang ginagamit niyang apelyido ngayon, dahil 16 years old na yung anak nyo, di ba? Ay yung apelyido ng kanyang tatay at dahil nga kasal kayo, so, yung anak nyo ay legitimate child nyo. Legitimate child siya ng inyong husband. At hindi pwedeng ipatanggal basta-basta yung apelyido ng tatay. Kasi karapatan po ng bata na dalhin niya yung apelyido ng tatay niya. At isa pa, yung may rights and benefits po yung pagdadala ng bata sa apelyido ng kanyang legitimate father. Kasi nagkakaroon po yan ng effect sa successional rights ng bata. Okay? So, hindi pwede. Lalo na kung yun na talaga, yun nakalagay sa birth certificate. Kailangan nyo ng matinding rason, kailangan nyo ng valid reason na ibibigay sa korte kung sakali man na talagang gusto nyong ipatanggal or hindi na gamitin ng anak nyo yung apelyido ng kanyang tatay. Okay. Pwede daw ba niya palitan yung passport niya? Kasi married po nakalagay sa apelyido niya. Okay, ma'am. Kung yung sa passport nyo, gusto nyo papalitan yung apelyido nyo ng inyong maiden surname, pwede nyo pong gawin yon. Kasi may bagong batas na po dyan na pwede nang gamitin ng mga married women yung kanilang maiden surname sa kanilang passport. Dati kasi hindi pwedeng, kunyari, kapag nagamit mo na yung apelyido ng iyong husband, hindi na pwedeng mabago yon. Okay? Yun na yung gagamitin mo talaga sa iyong passport all throughout. Hindi mo na mapapabago. Pero ngayon, nagkaroon po kasi ng bagong batas na pwede nang gamitin ulit ng married woman yung kanyang maiden surname. Okay? And then, kung ang tanong nyo ay pwede bang ipabago yung inyong status sa inyong passport from married, hindi gagawing married. So, ano ilalagay? Single o kaya separated?
hindi siya pwede unless na lang na ma-annul po kayo. Tapos, ipapakorek nyo. Ayun po. I hope na sagot ko yung katanungan nyo, ma'am. At sana ay nakatulong itong videos ko.